morning everyone. Ayan, ako ngayon ay naghihintay ng tricycle. Ngayon ay 8:05. Lagpas ang alas 8. Naghintay ako ng tricycle kasi pupunta ako ngayon sa bayan, sa lugar ni Ate Utay. Ngayon kasi ang schedule ng Live for a Cause ng Kasangga, ng Team Kasangga. Isasalang si Ate Utay. Isasalang sa Live for a Cause. So, pupunta ako doon para i-assist. Siyempre sila ay hindi naman marunong yung sa YT, yung mga anak. So, i-assist ko sila para alam nila kung anong gagawin. Okay, waiting lang ng tricycle. Ang tanong, anong petsa dadaan? Sunday pa naman ngayon. Hindi sa tricycle. Sa likod ako ng tricycle. Sarado ang kurtina kasi yun umuulan, no? Lumakas bigla ang ulan. Pero maliwanag naman na. Kaya palagay ko sana daan lang yan. Sana hindi masyadong lumakas. Hindi tumagal kasi wala kaming titigilan doon. Wala akong titigilan doon kasi kita nyo naman yung bahay nila Ate Utay. Sana huminto na. Oh my God. Wait lang po. Okay na. Kanina malakas tong ulan. Pero ngayon na yan, maaraw na ulit. Dumaan lang. Sana naman wag nang umulan ulit. Medyo malakas yan. Tingnan nyo yung pasanan ng kalsada. Malakas kanina. Buti huminto. Lakas ng tulong ng bubong. Sana wag nang umulan ulit. Malapit na ako. Dito na ako sa bayan. Nandito na ako sa bayan. At ayan, no, ang ano ng tubig ng kalsada. Kahinto lang talaga ng ulan, yung bugso ng malakas na ulan. Buti na lang nasa tricycle pa ako kanina. Apo. Salamat. Ayan, buti nasa tricycle pa ako kanina. Noong lumakas ang ulan. Kasi wala akong dalang payong. Pinakita ko sa inyo kanina, isa yun sa nakikita kong PWD dito. At ito, ayan na, nakita nyo yung nagtitinda ng mga sigarilyo na yon. Isa yan sa PWD dito. Na taga ron din kala Ate Utay yung isang yun yung nagtitinda ng byudo yun. Byudo yun. Ang kilala ko ang asawa noon. Dati kong member sa asosasyon ng ina. Nagkasakit siya. Matagal nang patay ang mga asawa niyan. So, siya na lang ang inaasahan ng kanyang mga anak. Ito pa, oh. Diba? Salamat po. Thank you, Lord. Diba? Marami ditong nakikita ko. Pero, yung iba naman ay tulad ng nagtitinda ng sigarilyo, yun, hindi siya humihinto sa paghahanap ng paraan para makapag-provide siya para sa kanyang mga anak. Wait. Naglalakad ako, dahan-dahan ako sa paglalakad kasi malumot yung kalsada. Baka ako madulas. Wait lang. Nila Ate Utay. Yan. So, hindi ko alam kung sinong naandyan. Ngayon, tao po! Tao po! Tao po! Sino kayang tao rin? Wala pang lumalabas. Wait lang. Kausap ko rin yung kapitbahay nila. Sabi niya kasi si Lola daw. Wala si Lola si Grace lang andito pero nililinis niya si Ate Utay nung ako'y pumating. So kaya nandito ako sa labas. Eto, tinanong ko bakit ganito. Si nanay pala, siguro kaya wala. Nangangalakal pala si nanay. Yung mga ganito, kaya pala marami siyang tambak dito. Iniipon niya yan and then ibinibenta niya sa junk shop. Pag
marami na. Kaya pala, sabi ko, ay kaya pala may mga ganito. So, ayun. Yun, kaya pala si nanay ay madalas din ay umaalis. Yan o, teka wait lang at inaantay ko lang si Grace, malinis yung nanay niya. Yan o, nandito pa rin ako hanggang ngayon kasi nasa loob si Grace, inaayos si mama niya. At thank you kay ate na naglalaba rito sa gilid sa kapitbahay nila. Binigyan ako ng upuan. Pinahiram ako ng upuan kasi wala namang hindi ako walang space doon sa loob ko. So, nandito ako sa labas. Okay lang. Ang problema lang, pag umulan. Sana wag umulan ulit. Yun nga lang, parang, ay naku, galing nga doon. Ayan na naman ang malaking dilim. Dadaan na naman yung malaking ulap. Oh my God, wag naman sana. Wag sana uulan. Nanay, nandito na at nadatang ko siya. Pumasok ako, nandito kumakain. Yeah, ayan. Inayos na ni Gracie, Ate Utay. Ate Utay, kumain ka na? Kumain ka na, Ate Utay? Kumain na siya, Nay? Hindi pa ho, nakakain ko nga ho. Ayan, pakakainin ni nanay si Ate Utay. Ate Utay, kain ka na? Ha? Kain ka na? Hindi kaya siya mahuhulog doon, Nay? Pag ako nagpapakahulog siya, nahuhulog. Ay siya. Ay hindi na babagkok ang ulo. Hindi man, kahit hindi siya magpakahulog, baka sa katagalan mahuhulog siya doon kasi nakatagilid yung upuan. Pakainin niyo po si Ate Utay. Kumakain si nanay. Nanay, lalabas muna ako. Yeah. Ngayon ay mag-aalis just na. 2 minutes before 8, before 9. Ayan o, umaambo na naman, madilim na naman ang paligid. At ako ay pinapasok ni ate na nagpahiram sa akin ng upuan dito sa kanila. Ito lang yung Ate Utay, ang bilang dingding na yan. Nandito ako sa kabila, sa kapitbahay. Pinapasok ako dito dahil baka lumakas ang ulan ay mababasa ako din sa labas. Thank you kay ate. Salamat. Nandito na ako pa rin at nag-hihintay ako, waiting na pag-start ng live. Galing ako ngayon doon sa kanila at si Marlon kasi yung anak ni Ate Utay ay dumating. So, kinausap ko muna. Sabi ko kasi baka makaalis pa. Dumating galing sa So, ayun, mamaya titingnan ko pag ganitong nagtuloy-tuloy ang araw, baka lumabas ako doon sa harap nila. Kasi ako andito sa ngayon, buti na lang salamat sa mag-asawang ito. Napakasipag talagang team sila. Si ate ay naglalaba, tapos si kuya naman namamlansya nung nilaban niya. Ang galing. Ang galing Tapos ayan, thank you nga pala kay kuya kasi si kuya kanina na mamlansya, hininto niya yung pamamlansya na kasi nung dumating ako wala si Marlon. Hinanap niya kung saan si Marlon. Naabala tuloy. Thank you talaga. Ayun, sila ay pareho nga, working sila pareho sa Kapitolyo. Ayan, kaya pag Sunday, magka-team sila sa paglalaba. Teamwork sila. Lumabas ako dito. Ayun ang bahay na pinag-anhan ko. Ito yung bahay nila Ate Utay. Lumabas ako dito sa labas kasi nawalan ako ng data. Problemang malaki. Wait, titingnan ko itong isang cellphone kung may data. Wait lang, sandali. Sandali lang, titingnan ko kung may data. Nag-face mask ako kasi medyo nag-start akong may ubo. Dito na at ayun, nag-start na nag-open na ang
ang live ng Team Kasangga. Ay, Jesus, nahulog ang isang cellphone ko. Wait lang. Ayan, Diyos ko Lord. Yan, putok na naman. Sinan. Yan at si ate labas-masok ang kanyang sinampay. Palaging uulan. Kaya nag-i-start na ngayon ang live. Maya-maya ng kaunti ay lalabas na mga host. Okay. At wish ko lang sana, ayan na naman, meron na namang ulap. Ay, Marlon. Yan mayroon na namang ulap. May dadaan na namang ulap. Sana hindi umulan. Hirap. Ayan, naglabas ng extension si Marlon at nag-charge. Wait ha. Yan na Sinakmay. Nagbukas tapos pinatay ulit ang cam. Sinakmay andito na. Wait. Dahil ay pa ng gamit ko nung maisagawa lang talaga namin to live for us ngayon kasi wait lang ayan na wait lang naman ako pero muli ako kuya na isa. Thank you talaga sa mag-asawang ito, si Kuya Lito and si ate Dovi ayun salamat pang-abala Marlon, upuan po tayo dito para matagal-tagal man hindi ka nga mangangalay. Katatapos lang nakaakyat kami sa live ng Kasangga Foundation and ngayon naman ongoing yung case ng isang beneficiary and si Marlon ay ayan, nasabi na namin yung mga kailangan ni mama niya. So ang unang-una ko kasi doong pinakiusap yung maayos na higaan. Pero since na lang natin, tignan natin Marlon ulit ha. Alisin. Ayan. Ito kaya maayos na higaan ang nahiling ko para kay Ate Utay. Ganito kasi siya, ayan, si nanay ay nakatulog na rin. Baka mahuhulog si mama mo. Ganyan lang ang sitwasyon. Ayan nakahiga nga siya pero ayan mahuhulog siya dahil nakatagilid yung higaan niya kaunti na mababa dito sa side na ito kaya pwede siyang ayan ako. Wait lang. Ayan kakatapos lang. Ayan nandito na ako sa labas at nakita nyo naman ang kalagayan ni Ate Utay. Yun lang ang una kong naisip na kailangan niya makaranas siya na makahiga sa maayos na higaan kasi talagang hindi maayos yung kanilang higaan and doon sa maliit na space na yun nagkakasya sila ni Grace, yung kapatid ni Marlon na babae, tapos yung isang pamangkin niya na lalaki and si nanay, tapos si Ate Utay na andyan din. So maganda sana kung wish ko lang sana ang maibigay na higaan ay malaki para kasya sila kasi hindi naman wala silang space para sa extra sa bukod na higaan ni Ate Utay. So ayun, yun lang ang hiling ko sa mga beneficiary sana ay sa mga sponsor sana. Ayan. Marlon, baka may gusto kang sabihin dito naka-vlog ka. Baka meron kang gustong pakiusap sa mga sponsors para sa kay mama mo or sa kapatid mo. Pwede mong pasalamat na lang. Okay, sige. Thank you po dun sa Team Kasangga po, dun sa live po, dun sa For Akos po nila na tulong po mula sa puso para sa aking nanay. Maraming salamat po sa lahat po nanood ng live. Tsaka po sa mga followers po ni Tita Au po, sa mga subscriber po, maraming salamat po sa inyo. Sana po ay
Patuloy po natin panoorin yung kanyang vlog sa pagtulong po. Hindi lang po dito sa aking magulang, pati na rin po sa ibang nangangailangan ng tulong. Thank Thank you. you At po. salamat din sa mga nagpaabot na ng tulong. Tsaka po sa lahat ng mga nagpaabot po ng tulong, maraming salamat po. Okay, salamat. Thank you, Marlon. Salamat ha. Dito na ako. Ayan o. May ano na naman, may araw na naman. May araw na naman. Ayun o, ang bahay ni Ate Utay. Ako ay uuwi na. At hindi pa ako nag-aalmusal. May araw ulit ngayon. Maya-maya pag may ano, dadaan na naman. Mabilis kasi ang usad ng ulap sa taas. So, maya-maya biglang ayan o, may umaambon ng pino. Biglang may dumadating na makapal na ulap, tapos uulan, and then mawawala, araw na naman. Ganun ang panahon ngayon dito. And ako ay nandini pa rin sa live ng Kasangga, pero kailangan ko nang umuwi. And thank you ulit sa mga sponsor, yung mga nagpaabot ng tulong kay Ate Utay, at hello po. At sa mga magpapaabot pa ng tulong, maraming salamat. Thank you sa inyo. Sa ngayon kasi, ang mahihiling ko ay na lang sana, ayun nga, makaranas na si Ate Utay ng maginhawang pakiramdam. Yung makahiga siya sa ng maayos, makatulog siya ng maayos, at makakain siya ng maayos. Yun ang aking sanang hiling. Kasi mahirap lang kasi gumalaw dun sa kanila. Hindi ako makapasok ng live na masyado kasi andoon lang talaga, napakaliit ng space. Tapos ang mahirap niyan, si nanay kasi ay matagal na yung ubo. Tagal na ang ubo ni nanay ni Ate Utay. Ang sabi ko nga, kahit sa health center magpa-check up. Kaya ayun, hindi ko alam kung ano. Kinausap ko si Marlon kung baka pwede nga samahan niya si Lola sa health center para maipa-check up. Okay, andito na ako sa terminal. Ay, hello Marjo. Okay ka nga. Ako'y nandito na sa tricycle at pauwi na ako. At kailangan ko na mag-almusal.